bago po tayo dumako sa ating mensahe, tayo po ay panandaliang manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat muli, Panginoon, for this time, for this opportunity. Bagamat medyo maulan, Panginoon, but still, I thank you for this people, Panginoon, na talagang pumunta pa rin, Panginoon, dito sa aming bahay, sambahan, Panginoon, upang dakilahin ka, Panginoon, at makinig ng inyong mensahe, Panginoon. So muli, Lord, ang aking panalangin, Panginoon, ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. May the Holy Spirit truly work upon us, Panginoon, dahil hindi namin kaya, Panginoon, kung kami lang, Panginoon, hindi namin maintindihan ang inyong banal na salita. Kaya hinihiling namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon, ang aming puso't isipan, upang talagang lubusan namin matanggap ang inyong salita, Panginoon. At nawa ay hindi masayang, Lord God, ang inyong salita, nawa hindi ito matapon lang sa lupa, ngunit bumalik ito sa inyo na may kaluwalhatian, Panginoon. And I pray, Lord, na nawa ang inyong salita ay lubusang maganap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Binabalik namin ang pinakamataas sa papurit pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so yung ating scripture po, matatagpuan natin sa Acts chapter 9, verse 10 to 15. So ito po yung story ni Paul. Okay, may kita niyo po dyan. Buong chapter 9 po yung tatalakayin natin. But, ayan, ito lang yung pinabasa ko, yung chapter 10, verse 10 and verse 15. So again, sa ating title po, ano ba to? Ano ba yung 7, 8 eternity and equals partisan? So mga kapatid, if we truly meditate, if we truly enjoy yung pananalangin at yung buhay, pagme-meditate ng salita ng Diyos for 7 days a week, sa isang buong linggo, ano po mangyayari sa atin? We will have this answer, yung 8th day. And for eternity, ano po mangyayari sa atin? Yung outcome po ay magiging partisan tayo. So ano po ba yung partisan? Ano na ba yan? Ano ba yung terminology na yan? So ngayon po, sa ating introduction, what is a partisan? A partisan is a small projecting turret on a wall or tower used for observation and defense. Historically found on a castles or fortification. So mga kapatid, sino po yung mga nanonood dito ng mga sci-fi movies or yung mga medieval era? Yung mga may mga digmaan, di ba? Yung mga panahon pa nila, King Arthur, di ba? Ayan, so Brother Ricky mahilig siya. So, familiar po kayo sa itsura nung tinatawag na partisan. So, within po dun sa isang kaharian, mga kapatid, merong wall, di ba? Sa isang kaharian, may wall dun sa labas. So, within po dun sa wall, merong mga partisan. At ano po yung partisan? Ayan. May kita po natin. Ayan. Search nyo lang po sa Google kung wala po tayong picture. So, may kita nyo po dun yung parang pinag-i-stayan ng mga tao na nagbabantay within dun sa kaharian. Ayan, nakita nyo po. That is a partisan, mga kapatid. Ang tawag po dyan ay partisan. So, meron po dyang tao sa loob niyan. At ano po yung tawag dun sa tao na yun? Ang tawag dun sa tao na yun ay watchman. Siya yung nagbabantay within dun sa buong kaharian, di ba? Kung makikita nyo po yan sa mga movies, lagi yan ganun. Kunyari, gabi. Gabi na, tas may aatake sa kanila na mga kalaban. So, yung mga tao dyan talagang very alert. Tas may hawak silang sulo. Meron silang ilaw, mga kapatid. Kasi kailangan nilang makita eh. Baka mamaya may kalaban pala, sibatin sila, wala, patayin na. Di ba? Hindi nila nakita. So kailangan makita nila lahat. From the outside and from the inside. So yung mga tao po dyan sa partisan, yung mga watchtower, nakikita po nila 360. Sa loob ng kaharian at sa labas ng kaharian. Why? Kasi nga po, sila ay pang-depensa. Pagka meron sila nakitang kalaban, sila na yung magpapatunog nung, hindi ko alam kung trompeta o pwedeng bell, di ba? Iba't iba eh. Tapos maaalarman yung mga nasa loob. So, ano pong purpose itong partisan? This partisan is a defense, mga kapatid. Doon nung panahon nung medieval era. But now, mga kapatid, sino ba tong partisan ngayon? So, itong tinatalakay natin na yan, physical partisan. Di ba? But now, mga kapatid, we are the spiritual partisan. We are the defense sa panahon natin ngayon. So you, me, us, we are the partisan of this age, mga kapatid. We are the defense line sa panahon natin ngayon. Bakit po? We are living, mga kapatid, sa mundo na napakasama. We need to guard ourselves and especially our family, mga kapatid, for this evil. And tayo po ang gagamitin ng Panginoon for that, mga kapatid. That's why tayo po, ikaw na nakaupo dyan, ikaw po ang partisan ng panahon ngayon. Ikaw po ang watchman ng Panginoon ngayon. Tayo.
So mga kapatid, kailan ba? Kailan tayo magiging partisan? We'll become partisan once we understand our spiritual identity and calling. So now, this is the time mga kapatid. Okay, confirm your calling, confirm your identity through the Word of God. Dahil kami po, hindi po namin kaya ma-confirm kung ano yung tawag sa inyo ng Panginoon. But now, tinatawag po tayo ng Panginoon to be a partisan of this age, mga kapatid. Okay? So sa ating point number 1 po, kailangan muna nating malaman that Satan, meron din po siyang spiritual partisan. Meron ding partisan si Satan. Lahat po tayo, meron tayong partisan ni Satan sa loob natin, mga kapatid. Kung mababasa po natin, ayan sa verse 9, basahin po natin. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to the high priest and asked him for the letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or woman, he might take them as prisoners to Jerusalem. So yung story po ni Paul, mga kapatid, bago siya naging isang mananampalataya, ano po muna siya? Namumuksa siya ng mga mananampalataya. So tayo po, hindi tayo naiiba kay Paul before nating matagpuan at makilala ang Panginoon. Lahat po tayo, meron tayong spiritual partisan in us, ni Satan, mga kapatid. Bakit po? Ayan, paulit-ulit na po nating tinatalakay, di ba? In Genesis 3:6, alam na natin. Simula nung ang tao ay mahiwalay sa Diyos, tayo po ay nagkaroon ng partisan ni Satan within sa ating buhay. In Genesis 3, ano po nangyari, mga kapatid? Satan imprint in our mind. Etong partisan na to, itinayo niya. Saan? Sa ating utak muna. Yung alin? In Genesis 3, may kita po natin, that is a disease. Bakit po? May kita natin na si Eva, nagkaroon siya ng pang-sariling kagustuhan. Own desire. Kung bakit niya kinain yung prutas patungkol sa mabuti at masama. So from that point, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon netong sakit. This is a spiritual disease. Yung pagiging me-centeredness. Up until now, ang mga tao ganyan po. Ang spiritual status, ang spiritual state nila. Lahat, puro gusto nila sa sarili. Ako. Ako muna bago ang Diyos. Sariling kagustuhan. So again, mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, that is a disease. Pag sinabing disease, parang yung parang cancer yan. Once na magkaroon ka niyan, magkakaroon ka na ng iba't ibang sintomas. Lalabas na sa'yo. Kung ano-anong bukol, diba? Kung ano-anong sakit. Magsisimula na, may sintomas ka na. At ano po yung magiging sintomas? Eto, Genesis 6, where all the people, ano po nangyari sa kanila? Naging materialistic ang mga tao. Nung panahon ni Noah. Ano yung gusto nila? Puro pang makalaman, mga kapatid. And up until now, ang mga tao, that is their spiritual state. Lahat gusto material na bagay. Puro pang makalaman. Physical desire. Pleasure, mga kapatid. Ayun po yung gusto ng mga tao ngayon. We are in the age of, ang lahat ng tao, ang gusto lang nila yung panandaliang kasiyahan. Mga kapatid. Evident po, up until now. Okay? Panahon pa po ni Noah, but up until now, nangyayari pa rin. Bakit po? Kasi, na-imprint sa ating isip. At ano pa po nangyari? Dahil ang lahat ng tao ay naging materialistic, lahat ng tao namuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan, ano po nangyari? Nagkaroon ng Genesis 11, where all the people, ano nangyari sa kanila? Ito na yung ideology ng tao ngayon. Human success without God, or yung tower of unbelief. Marami pong tao ngayon, mga kapatid, hindi na naniniwala sa salita ng Diyos. Di ba? They have this unbelief, tower of unbelief. And ano po yung ideology nila? They can do everything by their own. Bakit po? Kasi in Genesis 3:6 pa lang ay yung inimprint sa atin ni Satan. That you are God. You will be like God. Pwede kang mamuhay ayon sa sarili mo. Kaya mong masustain ang sarili mo kasi para kang magiging Diyos. So ano po nangyari? Na-build yung tower, yung partisan, yung watchman ni Satan sa atin, sa ating buhay, sa ating mind. That is our ideology. Evident yan, mga kapatid, up until now. Kung papansinin nyo lahat ng tao, ganyan po. Even
Us, mga kapatid, kahit na nakilala na natin ang Panginoon, sometimes meron pa rin po tayo nito. Okay? That's why we need to be spiritually wise. Kailangan natin makita yung spiritual state natin, mga kapatid. Na meron pa rin tayo nito. Ako inaamin ko po, personally, sometimes, ganito pa rin ako, me-centeredness, materialistic, success without God. If nalilimutan ko yung salita ng Diyos. Pag nalilimutan kong panghawakan yung salita ng Diyos. And ano pa po, na-imprint sa ating utak, etong bartisan ni Satan, at hindi lang po na-imprint, ano pa, inugatan pa, mga kapatid. Inugatan pa saan? Sa ating mga puso. In Exodus chapter 1, may kita po natin dyan na yung mga people of Israelites, they become slave, mga kapatid. And sometimes, tayo pong mga Kristiyano, meron din po tayong sakit na ganyan. Slavery syndrome. Pinalaya ka na ng Panginoon, pero gusto mo pa rin maging alipin. Di ba? A lot of Christians ganyan po. Defeated Christians. Patuloy pa rin silang nagpapaalipin sa kalaban na pinalaya na sila ng Panginoon. Lahat ng tao ay nang gusto ng Panginoon para palayain tayo. But then again, naugatan nga, mga kapatid Naugatan sa ating mga puso. It become rooted in our heart. Yung alin? Yung paiging alipin. Paiging slave kay Satan. Sa mga Israelites po, slavery syndrome, ayan, tayo po. Sometimes we are trapped in our past. Diba? Hindi tayo makawala sa kung ano yung umaalipin sa atin. And again, in Jeremiah 29, may kita po natin dyan, yung mga Israelites naman, naging captive sila. Ng Babylon. So sometimes, ganun din po tayo. We become captive of our thoughts. Diyan tayo pinaglalaroan ni Satan, mga kapatid. Problems, circumstances, lalaroin ka ni Satan dyan sa utak mo hanggang sa hindi ka makatulog. Hanggang sa wala na. Hindi mo na maaalala yung salita ng Diyos. Captive ka na ni Satan. Puro problema na lang yung tumatakbo sa puso't isipan mo. Hindi ka na makalaya. You are already captive, mga kapatid. And ano pa po? Matthew 16, ito naman po yung panahon na ni Jesus. This was the time that the people of Jerusalem, ano po nangyari sa kanila? They are being colonized by the Roman Empire. So ngayon po, in our current generation, mga kapatid, ano po yung nagpapakolonize sa atin? Influence of social media, gadgets, mga kapatid. Ano po ba yung ibig sabihin ng pagiging colonized, mga kapatid? Yung colonization po kasi, it is an act of taking control an area or a country. Diba? Ito pong Pilipinas, matagal tayo naging colonized ng Spain. Diba? So kung titignan natin in spiritual view, mga kapatid, ganun din tayo. We are being colonized. Ano po nangyayari sa atin? We are taking control ng social media, ng mga ideologies. 'Di ba? Kung ano yung in na in sa social media, ayun yung ginagawa natin. 'Di ba? Kung ano yung mga ideologies ng mga tao ngayon, ayun yung sinusunod natin, mga kapatid. We are taking control, mga kapatid. Nadidiktahan ka ng ng gadget. 'Di ba? Ayun, sa progeny namin, tinanong ko sila, pag nasira yung mga cellphone ninyo, ang gaganda ng mga cellphone ng mga kabataan niyo, mga kapatid, 'di ba? Pag nasira yung mga cellphone ninyo, ano mangyayari? Makakatulog kayo? Hindi, di ba? Paniisip ka. Kasi paano na yung Roblox ko? Paano na yung Facebook ko? Paano na yung Messenger ko? Hindi ko na ma-chat yung mga friends ko, di ba? Natitake control tayo, mga kapatid. Kinreate ba tayo ng Panginoon in His image to live with the gadgets? No. We are created in the image of God to live with God. Upang maging dependent sa Diyos at hindi maging dependent sa gadgets, sa social media, sa ideology ng mga tao, mga kapatid. Okay? And again, you have to be aware, mga kapatid. Personalize this message. I don't know kung ano yung dating sa inyo ng message, mga kapatid, but nung ginagawa ko po ito, I personalize it. Ako to. I see myself as this. Sometimes ganyan din po ako. Hindi nga lang sometimes all the time. Actually, 'di ba? Social media, kaka-scroll mo ng Instagram, Facebook, may mga diyan, may mga vlogger diyan na 'di ba? Kung ano-ano yung mga ideology nila.
kung ano yung mga plataforma nila sa buhay na walang kwenta. And then dahil dahil uso yan, gagayahin ko. Siyempre, kailangan sabay sa di ba, mga kabataan, especially, di ba? So ano po nangyari? Nauugatan tayo, mga kapatid. Nag-ugat na sa atin. This slavery syndrome. Okay? And now, ano po nangyayari? What is the nature of all the people? Ngayon po, what is our nature? This is our default spiritual condition ng bawat isa. Where all the people believe in the lies of Satan. All of us, lahat ng tao, naging anak ng dyablo. At kung ano yung sinasabi ng tatay mo, lahat ng kasinungalingan, pinapaniwalaan mo. Nature na ng tao yan, mga kapatid. Ignorante patungkol sa salita ng Diyos. And ano pa po? Ephesians 2, dahil anak tayo ng dyablo, ano nangyayari sa atin? We follow the ways of the world. Hindi na mahirap, mga kapatid, di ba? May nakita ba kayong mga tao na pinipilit na lang gumawa ng kasalanan? Nakita na kayo ng taong ganun, mga kapatid? Pinipilit gumawa ng kasalanan. Di ba walang ganun? Natural sa tao gumawa ng kasalanan. Bakit? Imprinted, rooted in our hearts. That's why naturally, yung pagkakasala nagte-take place naturally. Yung mga bata, di ba, yung laging example ni Pastor, sa amin ganun din po. Yung mga bata, hindi naman tinuturuan magmura. Pero natututo. Mangupit, di ba? Mambugbog ng kapwa bata. Bakit? Kasi po natural. Mga kapatid, yung flow ng kasalanan sa mundo, natural. Lahat po tayo, ginagaya natin yan. Kung ano yung flow ng kasalanan ng mundo, we follow it. Mga kapatid. And ano pa po? 2 Corinthians 4:4, where all the people are being spiritually blind. Being blinded by Satan. Bakit po? Again, katulad ng sabi ko kanina, we are living in this dark world. Si Satan po ang nagpapatakbo ng buong mundo. In creation, Diyos pa rin ang nagmamayari nitong mundo. Pero yung nagpapatakbo dito sa mundo, it is Satan, mga kapatid. That's why you have to know it. Open your spiritual eyes for you to know na I am being blinded by Satan. Mga kapatid, for a long time, in my 18 years of my life, ito po yung nangyari sa akin. I'm being blinded by Satan. For a long time, akala ko anak na ako ng Diyos. Akala ko natanggap ko na si Kristo. Kasi bakit? Simula pagkabata pa lang, naririnig ko na yung salita ng Diyos eh. Very good ako sa tawag dito, Sunday school, yan. Mga pioneer student ni Teacher Jing, di ba? So akala ko po ligtas na ako. But for 18 years of my life, I am being blinded by Satan. Hindi ko alam na imprinted pala sa utak ko, rooted pala sa utak ko yung mga ideology ni Satan. Mga kapatid. And now, eto pa yung masama. For 18 years of my life, eto pa yung ginawa ko. Colossians 2:8. I pass on worldly knowledge, foolish things, mga kapatid. A lot of people ganyan ngayon. Di ba? Akala nila matalino sila. Akala nila yung ideology nila tama. That's why they share it. And to other people, especially sa social media. Nakita niyo po yung kalaban ni Teta Lestay. Sino pong nanonood kay Teta Lestay? Di ba merong kalaban si Teta Lestay na yung nakabandana na mukhang engot na ewan ko doon, di ba? Kung ano-anong ideology niya, mga kapatid. Knowledge, worldly knowledge. And siya, pinapass daw niya to other people. Ang atake niya pa, hindi ko kayo pinipilit na paniwalaan niyo to. Di ba? Pero bakit sinishare mo? Di ba? Sa social media. Anong purpose? To pass down. Para magkaroon ka ng katulad mo. Na ganun yung ideology, ganun yung thinking. So mga kapatid, sabi ni Paul, be alert. Sa mga walang katuturan, nakaalaman ng mundo na hindi patungkol kay Kristo, na hindi nakasentro kay Kristo, mga kapatid. Okay? Marami pong mga katuruan din sa social media na hindi nakapunto kay Kristo, mga kapatid. So, be careful. Yung paalala ni Brother Dave, di ba? Dito kayo nag-church, sa Sound Gospel, tapos nanonood pa kayo ng ibang mga messages. Paano kung yung napanood nyo yung taga Mindanao?
Yung mga nahingisa-ingisa. Ano nangyari sa inyo, mga kapatid? Ganun yung gagawin nyo. Ganun yung papaniwalaan nyo. That's why be careful, mga kapatid, sa ideologies na binibigay ng mga tao. Why? Nature ng tao yan. Ito yung spiritual condition natin. Inimprint sa atin ni Satan, nag-ugat na at natural na sa atin yung pagkakasala, mga kapatid. And, hindi lang po to sa mga non-believer, mga kapatid, even us. Check yourself. Kung sometimes nagiging ganito din ba tayo? So now, ano po yung kailangan natin? Ano yung kailangan ng buong mundo? We need healing. We need Christ, mga kapatid. Sa ating point number 2, ayan, in Acts chapter 9, verse 3 to 5, sabi dyan, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied. So all of us, mga kapatid, eto din yung kailangan natin. Paul encountered Christ on the way to Damascus, mga kapatid. At ibinigay ni Kristo yung kanyang liwanag unto Paul upang maalwanan siya. And tayo po, ito din yung kailangan natin now, mga kapatid. Even tayo, hindi lang yung mga non-believers. Even tayo, ito yung kailangan natin, the light of Christ. Because for 7 days, mga kapatid, namumuhay tayo in a worldly things, di ba? Now, kung hindi tayo spiritually aware, ano mangyayari sa atin? Magiging blinded tayo ulit ni Satan. Babalik na naman sa atin yun. That's why we need this healing. Kailangan natin matanggap this light. Tandaan nyo, mga kapatid, take note this light. Okay? So now, sino ba yan? Na-encounter ni Paul si Jesus as his Christ, mga kapatid. So this is what we need to know. To hold on unto the covenant of Christ, mga kapatid. Sa buso-buso, sinabi ko na rin po ito. Magsawa na kayo, mga kapatid, kung parati kami dalawa ni Brother Dave tatayo dito, tapos ito yung babahagi namin sa inyo, na si Jesus ang Kristo. Magsawa na kayo, mga kapatid. Okay lang. We don't care. This is what you need, mga kapatid. Kahit 40 years, tumalakay si pastor ng iba't ibang topics about the Bible, okay? Iba't ibang point of view. Pero kung hindi nyo po alam, in your life, na si Jesus ang Kristo, wala pa rin, mga kapatid. Sayang. Hindi tayo magkakaroon ng paglago sa buhay pananampalataya. That's why we need this. We have to know this, the light of Christ, mga kapatid. Why? Bakit po naging Kristo si Jesus? What is the meaning of being Christ? Kristo, sa Greek word, ano po ibig sabihin sa English? Means anointed one. Tanging pinili ng Diyos. Para saan? Para po maging solusyon sa lahat ng ating problema, mga kapatid. Yung problema natin kanina, yung imprint truth nature ni Satan, ibinigay sa atin, walang gamot sa mundo na makakapagbigay sa atin yan. Kundi tanging si Kristo lang, mga kapatid. That's why we need to hold on unto the covenant of Christ. Bakit po? May kita natin dyan, ayan, Christ became the true prophet to solve yung alin, yung pagiging me-centeredness natin, mga kapatid. John 14:6, sabi niya dyan, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. Tanging si Jesus lang po ang ibinigay ng Diyos Ama para tayo magkaroon ulit ng koneksyon sa Ama. Wala nang iba, walang tanging daan kundi si Jesus lang, mga kapatid. So now, yung problema natin, yung pagiging me-centeredness, binabasag ng Diyos sa pamamagitan ng ano? John 3:16, ano pong sabi dyan? Alam na po natin yan. Let's confess. Ano po yun? For God so loved the world that He gave, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So yung Diyos mismo, mga kapatid, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak for us. May kita natin na ang Diyos selfless. Ipinakita niyang selfless siya para mabasag yung alin, yung sakit natin na ano, pagiging me-centeredness. Makasarili ka, ako hindi. Ibibigay ko yung aking bugtong na anak for you. Para makapiling ulit kita
That's why si Kristo siya po yung naging tunay na propeta. Tanging daan pabalik sa Ama. Wala nang iba, mga kapatid. So dyan may kita natin na siya yung naging solusyon sa ating me-centeredness. At ano pa po? Jesus Christ became the true priest. Bakit po? Dahil si Kristo siya yung naging sagot. Saan po? Ayan. Kanina may kita natin yung kasalanan nag-imprint muna sa utak. Pangalawa, sa ating puso, mga kapatid. So we are broken-hearted before. So Christ came for what? Para ma-resolve po yung durog nating puso, to heal our hearts, mga kapatid. Because for a long time, dinurog yan ni Satan. That's why we need to be healed, mga kapatid. Christ became the true priest. Bakit po? Bakit po siya napako sa krus ng Kalbaryo? Para dumanak ang kanyang dugo. And by that, tayo po ay napalaya ng Panginoon. In Romans 8:1 and 2, ano pong sabi dyan? Romans 8:1 and 2, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death, mga kapatid. Yung slavery syndrome, pinapalaya tayo ni Kristo, mga kapatid. You have to know it. Hold on to it, mga kapatid. I know some of us, inaalipin pa rin tayo ni Satan sa kung ano mga kasalanan. Hindi man kasalanan, pero may mga bagay na ginagamit sa Satan para tayo maalipin, mga kapatid, para hindi natin ma-enjoy si Kristo sa ating buhay. Para hindi tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. But always hold on to this, that Jesus is the Christ. Jesus is the true priest that sets you free from the law of sin and death, mga kapatid. Pinalaya ka na ng Panginoon. Pakitapik nga yung katabi nyo, mga kapatid. Pinalaya ka na ng Panginoon. Sabihin nyo. Yan. Amen. So for a long time, we became slave of Satan. But again, John 19:30, ano sabi ng Panginoon? It is finished. Napagtagumpayan na ng Panginoon. You are already freed. Mga kapatid, huwag na kayong bumalik doon. Huwag na kayong bumalik sa Exodus life. Sa Egypt life. Ang gusto ng Panginoon sa atin, this Edenic life, mga kapatid. So now, always root it unto your heart, mga kapatid. Imprint unto your mind that Jesus is the true prophet. Imprint unto your heart that Jesus is the true priest. Na anong ginagawa ng Panginoon? Ito yung gusto niya, pakawalan ka sa kung ano mang umaalipin sa'yo, kapatid. That is what He wants. Para mapalaya tayo. And ano pa po? Jesus Christ became the true King. Bakit po? So that He can change our nature. 1 John 3:8, bakit siya naparito? To destroy the works of the devil, mga kapatid. Because for a long time, inaalipin tayo ni Satan at ginagawa tayong talunan, mga kapatid. For a long time, we became defeated Christians. Diba? Ako po, for 18 years of my life, I am a defeated Christian. At hindi po ako proud, mga kapatid. Kasi nakakahiya sa Panginoon. Na ang Panginoon pinalaya na pala ako, pero ako ang kulit ko. Ginagawa po ni Pastor yung message personally. Tinatanggap niya muna sa Panginoon kung ano yung natanggap niya. So ngayon, after po nun, after niya mabulay-bulay, ibibigay niya rin sa atin. So ngayon, hindi po rin alam ni Pastor kung ano yung dating ng preaching sa inyo. That's why, ano po kailangan natin gawin? Ayan, gospel word edit. Personalize yung message ni Pastor, mga kapatid. That is very important. Kasi kapag pinersonalize nyo po, yung kasagutan madali, mga kapatid. Madali. And once we understand this holy meditation, mga kapatid, yung Word of God will come into senses. Magigets nyo na. Ako po dati, ganun nga, lumaki ako, 'di ba? From Sunday school, simula pagkabata hanggang sa pagiging youth, nakakapakinig na ako ng salita ng Diyos. Kumbaga, piece by piece, nabibigay na sa akin ng Panginoon yung mga part ng puzzle, yung pieces ng puzzle. Pero meron pa rin talagang kulang. Hindi ko mabuo.
yung pinaka-picture within dun sa puzzle. Kasi meron palang kulang. But once I understand, nung ibinigay sa akin ng Panginoon yung light niya, nung inilluminate sa akin ng Panginoon yung gospel, ano po nangyari? Naintindihan ko. Ngayon, yung mga hindi ko naiintindihan sa Bible, nauunawaan ko na ngayon mga kapatid, especially sa Acts. So marami pong ayan, katulad sabi ni Brother Dave nung nakaraan, marami nag-a-approach sa amin, paano ba magbuklat ng Bible? Saan ba magsisimula ng pagbabasa? Actually, kami po hirap din, hindi namin alam kung saan mag-i-start mga kapatid. But by the leading of the Holy Spirit, nagagawa po namin. Yung Word of God dati na hindi namin maintindihan, nagka-come into senses na. Yung mga verses na hindi ko maintindihan, now naiintindihan ko na mga kapatid. That is because of the holy meditation mga kapatid. And again, we cannot do this alone. We need the grace of God mga kapatid. Hindi sa sarili nating katalinuhan. Yung paggawa ng daily devotion, yung paggawa nitong holy meditation. Pagka sinabi pong holy meditation mga kapatid, ibig sabihin talagang concentrated talaga. Sa mga non-believer, may tinatawag po silang obsession. Diba? For example, yung mga kabataan, yung mga lagi nagbabasketball from day to night, obsession ang tawag doon. Pero sa ating mga mananampalataya, concentration mga kapatid. And saan tayo dapat mag-concentrate? Through the Word of God. Concentrate on the Word of God at yung holy meditation mangyayari mga kapatid. And again, I encourage you na hard copy mga kapatid yung gamitin niyo kapag nagkakaroon kayo ng holy meditation or daily devotion. Bakit? Proven and tested na kapag cellphone ang gamit mga kapatid, ang hirap. Hindi nyo magagawa yung concentration. Bakit? Yung Bible mo nasa cellphone, di ba? Kunyari, naka-open yung wifi mo. Eh, may nag-pop up. Tuk! May nag-chat. Shopee, okay, Shopee, di ba? Eh, mapapaklik ka na naman. Tuk! Tingin nga muna ko nung mga bagong pwede ma-check out dito, di ba? Sa TikTok, di ba? Tingin muna ng reels hanggang hindi mo napapansin, wala, nadaya ka na naman ni Satan. That's why we encourage you mga kapatid, hard copy. Talagang deny yourself. Boring mga kapatid. Boring magbasa ng Bible but deny yourself. That's what we need mga kapatid. That's the unleavened bread. You must deny yourself. Okay? And by this mga kapatid, through this holy meditation, continuous healing po yung nangyayari sa atin. Dito po nagaganap yung ating sanctification life, mga kapatid. Kung bakit po natin need yung salita ng Diyos for 7 days, bakit po? Kasi kapag nakaligtaan nyo yan, mga kapatid, kapag nalimutan nyo yung covenant ni Kristo, ano mangyayari? Tatayuan na naman kayo ni Satan ng bartisan niya, mga kapatid. Itatayo niya na naman yan sa utak nyo, sa puso nyo, hanggang sa hindi nyo napapansin, nagiging nature nyo na naman. You're not aware of it. Talo ka na naman kay Satan. That's why we need this. Holy meditation. Holy meditation leads to a sanctified life, mga kapatid. Yung sanctification life. Ito pong sanctification life, habang nabubuhay tayo, mga kapatid, hindi ito matatapos. Itong healing. Kasi matagal na sugat po ito eh. Yung imprint root nature ni Satan sa atin, yung bartisan niya, matagal po nakaugat sa atin yan, mga kapatid. Matagal na sugat sa atin yan. That's why we need this continuous healing. Di ba pag umiinom po tayo ng yung mga, yung mga bawal itigil agad? For example, yung pinainom sa akin ni mama noong nakaraan sa sugat, ano yun? Antibiotic, mga kapatid. Di ba bawal siyang i-skip? Bakit? Kasi mas lalala yung sakit, mga kapatid. So tayo ganun din. Kapag in-skip natin, yung Word of God, ay, wala. Yung sugat, yung nana, mas lalala. Mas mahirap pagalingin, mga kapatid. That's why we need this. This holy meditation. Okay? So kung hindi nyo po kaya, kung hindi nyo pa alam yung, yung method, lapit lang po kayo sa mga leaders, mga kapatid. And they will teach kung paano. Okay? And by that, mga kapatid, we can enjoy this life of prayer. Sa verse 11, mga kapatid, nung si Paul ay nabulag for 3 days, doon niya naranasan yung pagkamatay ni Kristo, di ba? Si Kristo namatay for 3 days. So Paul experienced it also, mga kapatid. But, habang si Paul, bulag siya, anong ginagawa ni Paul? Paul is praying. Nananalangin si Paul, mga kapatid. So Paul
learned it from the hard way. Natutunan ni Paul manalangin in a hard way, mga kapatid. So tayo, ang prayer po, mga kapatid, hindi po to obligasyon. Karapatan nyo to bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi to obligasyon, hindi to yung parang, ano ba sasabihin ko kay Lord, di ba? Yung sabi ni Pastor, di ba? May tinatanong sa kanya, paano ba mag-pray? Just do it. Just pray. Kausapin mo lang yung Panginoon. Di ba? Ano mga kapatid, antayin pa natin. Di ba? Bulagin din natin ng Panginoon para manalangin. Wag naman. Di ba? Ako po, pag hindi ako nananalangin, maraming kapamaraan ang ginagawa yung Panginoon sa akin para maalala ko eh. Boy, ayaw mo na naman manalangin na. O, ito. Di ba? So tayo, aantayin pa ba natin mga kapatid? Wag na. Di ba? Matuto na tayo sa nangyari kay Paul. Wag na nating antayin na bigyan pa tayo ng parusa ng Panginoon. Just pray. Mga kapatid, just pray. Kausapin nyo lang yung Panginoon. And kausapin nyo siya, ayan, meron tayong 3 concentrated prayers din, mga kapatid. In the morning, in the afternoon, and in the evening. Pagkagising nyo sa umaga, just a short prayer. Ako po yung prayer ko ngayon, every time nagigising ako, very, very short. Lord, I thank you for my life. May the triune God work upon my life today. Dahil Panginoon, for this day, I cannot do it alone. So help me by your grace to overcome myself, to overcome Satan, and to overcome sin. After that, okay na. Almusal. After ng almusal, magkakaroon kami dun sa baba ng, gagawa ko ng assignments or gagawa ng message, and then I will pray. In the afternoon. And in the evening, mga kapatid, in the evening, dun ako mas nagkakaroon ng intimate prayer. Pagkatahimik na lahat, kumbaga talagang dun talaga yung mataimtim na pananalangin sa Panginoon. Okay? So ngayon, ano ba mga ipagpipray? 3 yan. Huwag mo. Sa prayer pa naman minsan mga kapatid, nauubusan din ako ng ng sinasabi sa Panginoon. Ano ba ipagpipray ko? Naubos ko na lahat. Pero marami po tayong dapat ipanalangin, mga kapatid. Punta po kayo ng prayer meeting. Ang dami natin dapat ipanalangin. Okay? So hindi ko na po sisiwalat dito lahat dahil napakarami, mga kapatid. Pumunta na lang kayo and encourage you para malaman natin kung ano din yung mga prayer topics for church. Ayan, sa mga gagawin natin. So, again, establish this 3 concentrated prayer. In the morning, in the afternoon, and in the evening. And mga kapatid, prayer allows us to see in the eyes of the gospel. Si Paul, mga kapatid, after niya, gumaling, nung nakakita na siya ulit, iba na yung naging thinking niya. Iba na yung nakita niya sa mundo. Mga kapatid. Napakalaki ng pagbabago ni Paul nun. Talagang great turning point. Ayun yung title ni Pastor John, The Great Turning Point. So as a watchman, mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, we are the watchmen. We are the partisan of Christ. So tayo po dapat, every day, we must have this. The eyes of the gospel. To see yung spiritual life. Yung spiritual world, mga kapatid. Kasi again, kung mamumuhay lang tayo in our physical eyes, for 7 days, ano mangyayari sa atin? Talunan tayo, mga kapatid. Si Satan can penetrate your family. Unang-una, ikaw muna eh. He will penetrate you. Kapag hindi ka spiritually aware, kapag wala ka nitong eyes of the gospel. So we must have this, mga kapatid. And paano tayo magkakaroon nito? It is only through prayer, mga kapatid. And again, prayer allows us dito sa tinatawag na spiritual flow. Kumbaga talagang yung will ng Panginoon ay lang yung gugustuhin natin, mga kapatid. Sometimes sa prayer makulit tayo, di ba? Inaano pa natin yung Panginoon, taliwas pa tayo sa gusto ng Panginoon, di ba? At tulad din sabi ni Brother Dave, yung current, yung flow, kung lalabanan mo yan, ang hirap. Mga kapatid, ang hirap labanan yan. Sino nakaranas dito maligo sa ilog? Di ba yung ilog, ang lakas ng current ng ilog? Pag may baha sa tumana, mga kapatid, yung intersection dun, sa may taasan, may dalawang din yung kala Brother Leo, tsaka dun sa kabila. Yung Creekside, tsaka yung Angel Santos, tapos yung Farmers One. Pagkabaha, mga kapatid, ang lakas ng current dun. Tapos may mga makukulit na lasing, langoy sila. As ano nangyayari? Dahil ang lakas nga ng current,
tinatangay sila, yung iba namamatay. 'Di ba? So, ang hirap mga kapatid. Ang hirap labanan ng flow ng Panginoon. Submit. Sumunod ka lang. Sundin mo na lang. Bakit? Kasi kung pipilitin mo pa ay ma-exhaust ka lang, kapatid. 'Di ba? And prayer allows us to deny ourselves. Ayun po 'yun. Susunod na tayo sa flow ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi na tayo taliwas sa kung ano yung gusto ng Panginoon, but we will go sa flow ng Panginoon. Hindi sa flow ng world, mga kapatid. Kailangan sa flow ng world yan, dapat taliwas tayo dyan. Pero sa flow ng Panginoon, dapat nating sundin. And prayer, again, allow us to deny ourselves. It allows us, to align with God's grace. Prayer allows you, mga kapatid, upang malagay ka dun sa place kung saan ibubuhos ng Panginoon His abundant grace unto you. So do this, mga kapatid. Okay? Maraming Kristiyano gusto nila ng blessing, pero wala sila dun sa lugar kung saan binubuhos ng Panginoon yung kanyang blessing. Diba? Lord, bigyan mo ako nito, ganyan-ganyan. Lord, I want your blessing, ganito, ganyan. Pero nandun ka ba? Sa lugar kung saan nagpapaulan ng blessing yung Panginoon. Wala naman eh. Diba? So anong gagawin mo? Pipilipitin mo yung kamay ng Panginoon. Hindi. Mahirap yun, mga kapatid, diba? Hindi naman genie yung Panginoon eh. So para maranasan natin this abundant grace ng Panginoon, this abundant blessing, pray. Mga kapatid. Deny yourself. Why? It will help us to follow God. There's a blessing in obedience, mga kapatid. There's a blessing in obedience. Okay? And, ayan. Marami mga kabataan, meron kami tinatawag na boring time. Diba? Sa school, kunyari, pagka walang talagang, ang boring, o kaya sa bahay, kunyari, walang pasok, ay talagang ang boring talaga, tas umuulan pa, ganito yung panahon, mga kapatid, hindi ka makalabas, hindi ka makagala, hindi ka makapunta sa bahay ng kaibigan mo, so doon ka lang sa bahay nyo. Tas scroll ka lang ng Facebook, TikTok Reels, tas hanggang sa maboring ka na, diba? Sabi mo, boring naman, wala akong magawa. Wala kang magawa, kapatid, mag-pray ka. Turn your boring time into prayer time. Ako po pagka pupunta ng buso-buso, nung wala si Brother Dave, nagbabas lang ako nagbibip papunta. Tas wala akong data. So, imbis na isipin ko na boring, magpe-pray na lang ako. So, ang tagal pa ng prayer ko. 'Di ba? Naluto ko na yung mga kapatiran sa buso-buso, 'di ba? Hindi nila alam talagang na already cook yung salita ng Diyos sa kanila, kakainin na lang talaga nila. Luto na sila sa panalangin, 'di ba? Kumbaga malambot na, mga kapatid. Madali nang himay-himayin. Okay? So turn your boring time into prayer time. Deny yourself. Enjoy the life of prayer, mga kapatid. And again, this is the perfect combo. Word and prayer. And what will happen? 8th day will come, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, iba't iba po ang kasagutan ng Panginoon sa atin. Okay? Kay Brother Briggs, iba yung pwedeng maging sagot ng Panginoon. Kay Brother Dave, iba yung pwedeng maging sagot ng Panginoon. At yung sagot na yun, para kay Brother Dave, hindi yun nababagay para sa akin. That's why it is personal, mga kapatid. So, paano natin matatanggap yung 8th day? Again, through confirming it through the Word of God. And pray for it, mga kapatid. Okay? So again, nawa ma-enjoy po natin this life of having a daily devotion and yung prayer life natin, mga kapatid. And now, ano po mangyayari? What will be the outcome if we truly do the 7 days unleavened bread? Ayun po, matatanggap natin ang ating 8th day. So what was the 8th day, mga kapatid, ni Paul? Yung 8th day ni Paul, mga kapatid, is hindi yung nakilala niya si Kristo, Hindi yun. Start pa lang yun ng kanyang 8th day. Start pa lang yun ng kanyang 7 days unleavened bread, mga kapatid. So ano yung pinaka naging 8th day ni Paul? Paul become a partisan of Christ, mga kapatid. So now, nawa matuto po tayo sa story life ni Paul. Nawa tayo din matanggap natin tong kasagutan na natanggap ni Paul, that he become the partisan of Christ, mga kapatid. Again, ano po nangyari kay Paul? Ayan, verse 15, "But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings
and to the people of Israel. Mga kapatid, you are the chosen instrument of God. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, you are the chosen instrument of God. Amen. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi yung ibang tao. Ikaw na nakaupo dito, ikaw na nakikinig ng salita ng Diyos, ikaw po ang gagamitin ng Panginoon to proclaim His word, mga kapatid. Again, God wants to establish you as His partisan. That's why always hold unto His light, mga kapatid. Bakit po? Ayun yung natanggap ni Paul. This light shine unto Paul. And yung darkness sa kanyang buhay nawala. Okay? At pinanghawakan niya po itong light ni Kristo. So mga kapatid, we are the salt and light of this world. Matthew 5:14-6, shine your light. Mga kapatid, ang sabi dyan, ayan, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, mga kapatid. Hindi matatago itong liwanag na to. If we truly meditate unto the Word of God, if we truly enjoy, mga kapatid, naturally may kita yung glow sa inyo, mga kapatid. Yung glow up, alam sa TikTok, yung pandemic glow up daw, tapos magkano, wow, ang ganda, pumogi, di ba? Ito yung tunay na glow up, mga kapatid, if you have the light of Christ. So hold on to it, mga kapatid, because we are the light bearer of this world. We must shine the light. Saan po? Sa ating family, sa ating neighborhood, at sa ating community, especially sa ating family, mga kapatid. Most importantly, sa ating family muna. Bakit? Some of us, hindi natin napapansin yung ating mga kapatid, nanay, tatay. Bakit? Sobrang busy sa work, sa school, etc. Now, sometimes, yung mga nasa loob ng bahay, hindi natin napapansin na panghihinaan na pala. Na-overcome na naman ng darkness. So ikaw, mga kapatid, na merong liwanag ni Kristo, tutukan mo ng flashlight. Yung loob ng bahay nyo, tutukan mo yung kapatid mo, tutukan mo yung nanay, tatay mo, ng flashlight ni Kristo, pagliwanagin mo si Kristo sa loob ng bahay nyo, mga kapatid. We are the partisan, we are the watchmen, mga kapatid, watchmen. You have to watch, saan? Sa inyong family. Especially sa mga patriarch and sa mga women's, sa mga parents. Tayo po ang dapat manindigan, mga kapatid. Shine the light of Christ unto your family. Paano yan kung yung anak nyo yung nagpa-flashlight sa inyo, nakakainis, di ba? Di ba? Parang pinagtitripan, nakakainis. Dapat ikaw, kasi ikaw yung may otoridad para magkaroon ng disiplina, para magbigay ng disiplina. Amen? Amen, mga kapatid, di ba? So, shine the light. Pagka napapansin nyo, uy, si Caleb, para medyo madilim yung buhay niya ngayon, sige nga, flashlightan ko nga. Ngayon, ano nangyari? Yung madilim niyang buhay, natanggap niya rin yung liwanag ni Kristo. So ngayon, ano mangyayari, mga kapatid? Magliliwanag kayo doon sa buong bahay ninyo. At hindi yun makukontain. Makikita yun ng alin, ng neighbors nyo, na mga kapitbahay nyo. Wow! Talagang Christian family talaga sila. They worship God. Talagang nagliliwanag si Kristo sa pamamahay nila. It will become evident, mga kapatid. Sa bahay, I don't boast, mga kapatid, but I boast God. Sa pagkilos ng Panginoon sa buhay namin. Last month last month, meron akong cute experience na nangyari. So again, ito yung kapamaraanan ng Panginoon para paalalahanan ako sa buhay pananalangin. Meron kaming kapitbahay, mga kapatid, sa tapat, bata. Tapos umakyat sa bahay, umakyat sa kwarto, nagsiselfone ako nun eh. Lumapit, nagulat ako. Akala ko nagjo-joke lang siya. Kuya Buboy, sabi niya baka pwede mo naman akong pag-pray. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa'yo? Kasi nakakapanaginip ako gabi-gabi. Sabi niya, akala ko nagjo-joke lang, mga kapatid, pero tunay talaga. Ayun talaga yung nararanasan niya. So I pray for him. Tapos tinanong ko siya kinabukasan, ano nangyari sa'yo? Kamusta yung tulog mo? Wala, okay na. Okay na siya. Tapos yung kapitbahay namin, dito sa kanan naman, meron kaming kapitbahay doon na matandang babae na meron siya sakit, mga kapatid. Tapos, hindi siya mapakali din. Hindi siya mapakali. Pumunta siya una sa isang kapitbahay namin, sa mama ni Enzo. Tapos after nun kay mama. Tapos nung nakita ko ni mama, tinuro niya ako, ito panalangin mo. So I pray for her. So mga kapatid, naturally nagte-take place yung light ni Kristo. Hindi matago, mga kapatid. Evident. Evident sa mga kapitbahay. So nawa, unang mag-take place sa bahay nyo, mga kapatid. Kung madilim, liwanagan nyo lahat.
Turn the light of Christ, mga kapatid. And it will become evident unto your neighbors and unto our community, mga kapatid. And ano pa po? Number 2, you are God's masterpiece, mga kapatid. In Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do, mga kapatid. Very, very precious ka sa mata ng Panginoon, mga kapatid. Why? You are His masterpiece. Masterpiece ka ng Panginoon. Isipin mo, masterpiece ka ng Panginoon. Iniitsapwera ka ng ibang tao, pero sa mata ng Panginoon, you are very precious, mga kapatid. Why? Bakit po? Bakit tayo handiwork ng Panginoon? To do good works, mga kapatid. So what is good works para sa atin ba? Ano ba yung mabuting gawa para sa atin? Good works ba is when we help yung mga homeless, yung mga pulube na bibigyan natin ng pagkain, ganito, ganyan. Actually, in moral ways, totoo naman po, ayun yung pagiging mabuti. That is good works, mga kapatid. Pero in spiritual point of view, it is not. Bakit? Katulad na sabi ko sa mga progeny, paano? Kung tumulong kayo sa isang pulube, tapos yung binigay nyo sa pulube na pagkain ay burger at saka hotdog. Healthy ba yun, mga kapatid, sa pulube? Hindi. Is it good? Di ba hindi? Pero kung share nyo siya ng gospel, ano mangyari sa pulube? He will have life. And that is good, mga kapatid. That's the real thing. Ayun yung tunay na good works, mga kapatid. So bakit tayo pinili ng Diyos? Ano yung sabi ng Panginoon sa Mark? Unang-una, to be with Him. Asan na si Kristo? Nasa ating mga puso. So mga kapatid, hindi ito matatapos sa salvation lang. Okay? This gospel na nasa puso ninyo, itong Kristo na nasa puso ninyo, hindi ito matatapos dyan lang. Hindi kayo lang yung magkukonsume niyan, hindi. You will preach it, mga kapatid, kasi yun yung gusto ng Panginoon. Una, to be with Him. Pangalawa, to preach the Word of God and to heal the sick, mga kapatid. We are a healing platform. Pinagaling ka ng Panginoon, pinalaya ka ng Panginoon sa spiritual na sakit. For what? To enjoy it by your own? Ikaw lang? Enjoy mo lang mag-isa? No. We have to share it, mga kapatid. That's why we are God's handiwork and we are a healing platform, mga kapatid. Kung nasaan ka, healing will take place. Heal those people around you. Paano? Preach the gospel, mga kapatid. Dahil again, walang kung anumang gamot ang makakapagpagaling sa spiritual na sakit, mga kapatid. Even ikaw, hindi mo mapapagaling ang sarili mo. It is only Christ. So preach the gospel unto them. Emotionally, share the gospel. Spiritually, ayan, very important. And even physically, pray for them. Okay? For their healing, mga kapatid. We have this power. We have this authority na binigay ng Panginoon. Okay? So this is the good work, mga kapatid. And ano pa po? Ayan. So again, as a partisan, evangelism will naturally take place, mga kapatid. If si Jesus ay tunay na naka-imprint sa ating heart, sa ating minds, kung talagang na-enjoy natin yung life of meditating, life of prayer, kung talagang nagagawa natin, mga kapatid, this 7 days unleavened bread, and if we experience this 8th day and the eternity, ano po mangyayari sa atin? Yung pag-iebanghelyo naturally will take place. Hindi mahirap, mga kapatid. Di ba pagka naririnig nating evangelism, parang ano ba yan? Paano ba yan? Paano mo mag-share ng gospel? Actually, ang pag-share po ng gospel, mga kapatid, pag-witness lang. Pag-witness. Ano pong ibig sabihin ng pag-witness? Pakatotoo. May kita nila eh. Katulad na sabi ko kanina, paano natin mape-penetrate yung neighborhood and yung community natin? If sa loob ng bahay natin, nagtitake place yung Edenic life, yung 7 days unleavened bread, if lahat ng member ng Sound Gospel ay na-experience this 8th day, mga kapatid, evangelism will naturally take place. Hindi mahirap, mga kapatid. Kasi kung nasaan ka, you will share. Hindi mo makukontain. Yung kanta po ng Hillsong, sino nakaalam ng kanta ng Hillsong One Day? So blessed, I can't contain it.
so much I want to give it away. So yung one day na natanggap nyo mga kapatid, you cannot contain it. Kung tunay na natanggap natin si Jesus bilang Kristo ng ating buhay, hindi natin makukontain to mga kapatid. Kasi sapat na at higit pa yung blessing na yun ng Panginoon, yung misteryo na yun ng Panginoon. Talagang hindi mo makukontain mga kapatid, you will share it naturally. So Paul become a bartisan mga kapatid. At hindi lang siya, he also establishes. Yung mga na-meet niya, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon, kung ano yung kinakatayuan mo ngayon, whether nasa work, whether nasa school, or kung ano man, business, kung sino po yung mga nakakasalumuhan nyo, mga kapatid, that is a blessed meeting. Blessed meeting for what? To show them that you are a partisan of Christ. Mga kapatid. And what? Ano po mangyayari? You will also establish them. Si Paul, ayan sa Acts, ito po, assignment nyo na lang mga kapatid. Basahin nyo na lang po pag-uwi Acts chapter 16, verse 11 to 15. Sino po yung na-meet ni Paul dyan? It is Lydia. And si Lydia, siya po ay business woman. Nagbibenta siya ng purple linen cloth, mga kapatid. So, Paul shared the gospel unto Lydia at ano po nangyari? Yung buong household ni Lydia, mga kapatid, na-convert. So, ano po nangyari? Si Lydia na-establish as bartisan dun sa bahay nila, mga kapatid. And dito naman sa Acts 17, verse 1 and 1 to 19 sa Thessalonica. Diyan po, ang na-meet naman nila Paul dyan, andyan si Jason. Si Jason po ay isang leader, mga kapatid. And dyan, napakaraming Hellenistic Jews. Yung na-convert, mga kapatid, mga hindi mananampalataya. And large number of people, mga kapatid, large number of people were being converted. Bakit? Because of Paul. He shined the light sa kung saan siya mapunta, mga kapatid. He established the partisan of Christ kung saan siya mapunta. So ngayon, hindi lang siya yung i-establish, kundi nag-i-establish din siya ng iba, mga kapatid. So Jason, siya din yung naging partisan dyan sa Thessalonica, mga kapatid. And ano pa? In Corinth, sino yung mga nakita niya dyan? Ayan, ito very important sa Corinth, yung nakatagpo ni Paul. It is Priscilla and Aquila. Priscilla and Aquila, kasama niya po sa team ministry because Paul is a tent maker. And also, itong mag-asawa is a tent maker. So, yung business, mga kapatid, di ba yung business of light, economy of light, mga kapatid, nag-take place because Paul shined the light of Christ unto them. So, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon, it is very important. Very important na magkaroon ka ng eyes of the gospel. To see those people na kailangan nila si Kristo. And you need to establish them also, mga kapatid. But first, ikaw muna. You need to establish yourself muna. Paano ka mag-i-establish ng isang bartisan kung ikaw hindi ka bartisan ni Kristo? Hipokrito ang kakalabasan natin, mga kapatid. That's why tayo muna maging bartisan, maging watchman muna tayo ni Kristo. And then, what will happen? Eventually, we will also establish another partisans, mga kapatid. Upang yung disasters, okay, yung curses ay ma-block through them. Bakit? Kasi nga pinagliliwanag nila. Alin? Si Kristo, mga kapatid. And again, it is only Christ, mga kapatid, that we must share unto other people. And our challenge and conclusion, mga kapatid, ayan. Nawa, again, yung pinapanalangin namin nila pastor, mga kapatid, nawa, sa bahay muna natin mag-take place. Sa mission home. Be a partisan in your house. Kung hindi pa po totally nako-convert yung buong sambahayan ninyo, be a partisan. Shine the light of Christ unto your home, mga kapatid. Bakit po? Napakadali po ng paglago, mga kapatid. Kung mangyayari tong mission home. Titignan niyo po, ayan sa mga katatayan. Kung yung tatay ng isang sambahayan ay tunay na mananampalataya, talagang watchman ng Panginoon, ano po mangyayari? Saan siya pumupunta? Whether work or business. So ano po mangyayari? Yung business o yung work na pinupuntahan niya, mapipenetrate niya with the gospel. Ganon din po sa mother. Kung nagtatrabaho, kung nagbi-business, also, they can penetrate. And ano pa po? Sa mga siblings, yung school ministry, pwede po mangyari, pwedeng maisakatuparan sa pamamagitan ng mga kabataan, mga kapatid. If they shine the light of Christ unto their school. Okay?
Ayan, sa mga older siblings, and sa mga bata, ayan, sa streets, di ba? We can share the gospel unto them. And sa loob ng bahay, mahanap natin yung talents and gifts natin, mga kapatid. So, mga kapatid, iba't ibang talento po ang binigay sa atin ng Panginoon. Magkakaiba tayong talento na binigay ng Panginoon, but use it. Use it, mga kapatid, for the glory of God. Nawa, matagpuan natin kung ano yung gift na binibigay sa atin ng Panginoon, kung ano yung calling. And again, you can confirm it tanging sa salita lang ng Diyos. Hindi kami, mga kapatid, hindi kami magko-confirm sa calling nyo. That's why, again, meditate the Word of God and pray. Enjoy the life of prayer, mga kapatid. So again, mga kapatid, true success is not based on what you have achieved, but where God wants to place you, mga kapatid. Maraming mga tao, they are very wealthy, mayaman, okay sila, yung buhay nila, but still, hindi yung tunay na success, mga kapatid. Bakit? Ayan, kung titignan natin yung buhay ni Paul, mga kapatid, ano po si Paul? In birth, si Paul ay Jewish. In citizenship, si Paul ay Roman. In education, si Paul ay Greek, mga kapatid. Sa posisyon, si Paul ay Pharisee. But in conviction, siya ay Kristiyano. And once na natagpuan ni Paul, si Kristo, yung mga assets niya, mga kapatid, para sa kanya, basura. Why? Kasi hindi niya yung nakita as his success. Para sa kanya, hindi yung tunay na success. Tunay na success is kung saan ka nilalagay ng Panginoon. Kung ano yung kagustuhan sa iyo ng Panginoon, kung ano yung will sa iyo ng Panginoon. So confirm it, mga kapatid. Confirm it. Be a partisan. Be a watchman of this age, mga kapatid. And again, challenge and in conclusion, be spiritually awake and alert. Guard your heart. Shine the light of Christ. And be God's spiritual tower of defense and observation, mga kapatid. Rise as the partisan of Christ and carry the light. Defend the truth and be a watchman for this age, mga kapatid. So nawa, nakatanggap po tayo ng kasagutan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us all pray. Heavenly Father, again, salamat Panginoon sa inyong kabutihan, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Salamat dahil ipinaunawa niyo sa amin, Panginoon, yung aming sakit spiritually, Panginoon, na meron pala kaming partisan ni Satan, Panginoon, inside us, Panginoon. So I pray na lahat ng miyembro ng Sound Gospel, Panginoon, will be healed, Panginoon, in the power of Christ, Lord. Nawa, yung 7 days unleavened bread mag-take place sa kanilang buhay, Panginoon. Nawa yung sanctification life ay mag-take place sa kanilang buhay, Panginoon. And Lord, make us as your partisan, as your watchman, Panginoon, na talagang magbablock ng lahat ng disaster, ng lahat ng curses, Panginoon, na binibigay ni Satan, Panginoon. So again, bless this people, Panginoon, nawa ay may sakatuparan ng inyong salita na ibinigay sa araw na ito, Panginoon. Muli, binabalik namin ang pinakamataas sa papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na siyang Kristo. Amen and amen.